Sa iba pang balita, walang national emergency. Yan ang giit ni Senator Riza Hontiveros hinggil sa isinusulong na video conferencing sa mga sesyon ng Senado. Giit pa ng mambabatas, dapat pumasok, humarap sa publiko at magtrabaho ang isang senador. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Hindi maaring ikumpara ang video conferencing na sinusulong ng majority bloc ngayon sa panawagan ng 2021 na payagan ng paglahok sa sesyon at committee hearings ni Nooy Senador Leila de Lima. Ayon kay Senador Riza Hontiveros, magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Paliwanag ni Hontiveros, panahon noon ng COVID-19 pandemic, kaya ang Senado, gaya ng iba pang mga institusyon, ay gumagamit ng video conferencing. Dagdag pa niya, malino sa Senate rules na pinapayagan lamang ang video conferencing sa ilalim ng force majeure o national emergency at wala naman umanong ganitong sitwasyon sa kasalukuyan. Binigyan din ni Hontiveros na si De Lima noon ay sumuko, na-detain at nagpakita ng paggalang sa proseso ng batas. Anya, doon man o ngayon, dapat pa rin igalang ang legal authority. Hindi rin naman dapat bigyan ng daan ng Senado ang sitwasyon kung saan ang isang miyembro ay patuloy na makakaboto, makakaimpluwensya sa mga polisiya at makakatanggap ng mga benepisyo ng tungkulin habang tumatangging humarap sa lawful arrest o judicial authority. Iginit din niya na ang mga senador ay dapat pumasok, humarap sa publiko at gampanan ang kanilang trabaho. Samantala, iginit ni Senador Raffy Tulfo na kung ang mga ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumabiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep at nagtitiis sa traffic at init para lamang makapag-attendance at masweldohan, hindi umano makatarungan na payagang maka-attendance at makaluhok sa mga botohan sa Senado via Zoom ang isang senador na nagtatago. Tinawag din ni Tulfo na nakaka-insulto ang umano'y pagmamadili ng ilang senador na baguhin ang mahalagang Senate rules para lamang mabigyan ng special treatment si Senador Ronald Bato del Rosa na kasalukuyang hindi pumapasok sa sesyon. Nauna lang ipiniliwanag ni Senador Rodan de Marcoleta na inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting para mapakinabangan ang moderno teknolohiya sa komunikasyon at paggawa ng Senado. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.